Hello? Gising ba kayo? Ano, gusto nyo kantahan ko rin kayo? Hindi, syempre, unang-una, binabati ko ng magandang kaarawan ang pinakamamahal kong babae sa buhay ko, ang aking ina at ang aking asawa na sabay ang birthday. Ang aking ina ay, alam niyo naman na iniwan na ako nung 1 linggo, di ba? Kaya minsan, ang tanong ko nga, nung ang daming chairman na nagdaan dito sa Barangay 35, bawat chairman, binibigyan niya ng, pag may nag-sisilisit sa barangay, ang aking ina ay nagpapadala lagi ng mga, minsan appliances, minsan bigas, minsan gas stove, minsan double burner, halos lahat po ng chairman na nagdaan sa Barangay 35. Nung ako yung naging chairman, alam nyo ba na hindi ako nabigyan ng nanay ko? No? Alam nyo kung bakit? Ako po yung binigay ng nanay ko sa inyo. Di ba? Kaya, ewan ko sa nanay ko bakit ako yung binigay sa inyo. Dati ako. Ayan. Kaya nay, nasaan ka man po naroon? Happy birthday sa iyo, ha? I love you so much. Siyempre sa aking asawa, happy birthday kay Amor, at sa aking anak. Sa aking anak na si Attorney CJ Arenas, birthday din po, kaya sabay po sila mga nagbe-birthday. Happy birthday sa kanila. Ayan. Okay na, uwi tayo. Ayan. Nagpapasalamat po ako sa lahat ng mga dumating dito, sa aking mga barangay council, sa mga SK, sa lahat po na tumulong dito para maayos tong soba natin. Kailangan na nating umuwi dahil gabi na. Ayan. Isang mapagpalang hapon po sa mga minamahal kong kabarangay 35. Welcome po sa second semestry ng Barangay General Assembly o ng SOBA. Narito po tayo ngayon. Alam niyo kung bakit? Hindi. Alam niyo kung bakit? Para po iulat namin yung mga proyekto na nagawa namin at gagawin pa. Narito rin po tayo ngayon. Ukol sa mga dapat nating pag-usapan, lalong-lalo na po sa mga iba't ibang concern o iba't-ibang na paano natin ayusin ang ating barangay, di ba? Alam nyo, may mental block pa ako dahil 2 linggo po akong puyat. Di ba? Kaya medyo yung utak ko medyo magulo. Hindi ko nakakayos. Ipitan yung tortillo na. Kaya, nagpapasalamat din po ako dahil nakasama ko kayo ngayong hapon na to sa tulong ng ating Panginoon na maging gabay at matapos ko ng maayos ang ating soba. Parang wala akong binabasa, parang nalilito ko. Diba? Siyempre po, yung ipagtuloy ng project ko, no? Meron ka ba makikita sa TV? Siyempre po, sinusuportan mo tayo sa mga programa ng national government, city government, lalong-lalo na po yung BIDA program, yung buhay, ingatan, droga ay ayawan. Diyan po nakikisa ang Barangay 35, lalong-lalo na po sa PIDEA, na mga minomonitor natin yung ating mga kababayan na naniligaw ng landas, na nawawala sa kanilang sarili. Kaya kapag nag-monitor po ang barangay, pinapasa po namin yung pangalan sa PIDEA para po malaman nila kung sino yung involved dito sa mga
nagda-drugs dito sa ating barangay. Kung naman po sa enforcement, nandiyan po ang pulis natin, di ba? Nandiyan po yung PNP, nandiyan po yung mga target natin. Nakikiisa po tayo dyan upang mahuli po natin yung mga nagtutulak ng droga dito sa Barangay 35, di ba? At pagdating naman po sa korte, nakikiisa rin po ang ating barangay na kung meron pong suspect na nahuli, kailangan natin gawing inventory. Nandiyan po ang ating mga kagawad para sa inventory para malaman po nila yung mga kaganapan at pangyayari doon po sa korte. Kaya ang BIDA program ng ating national government ay patuloy po sinusuportahan ng Barangay 35. Diba? Pagdating pa po sa city government at national government, meron din po tayong sinusuportahan sa kanila, yung kanilang programa, yung barkada. Alam niyo yung barkada? Ha? Wala. Yun na, ano po yan? Programa ng national government ng city government. Ibig sabihin po ng barkada, Barangay Kalinisan Day. Ha? Yung Barangay Kalinisan Day, lahat po tayo dyan involved. Diba? Dapat, ang lugar po natin, panatilihin po natin malinis. Tama po ba? Kaya sa susunod, siguro next year sa 2026, ay gagawa po tayo ng programa kung sino pinakamalinis na street na lugar. Pipicturean nyo lang at malinis ang inyong kalye, ang inyong iskinita, ay may matatanggap po sa Barangay 35. Okay sa inyo? Kaya naman po yung Barkada Day. Yung Barkada Day, ay mapagpaulan po natin na maging malinis tayo. Dahil tandaan nyo, ang kalinisan ay kaligtasan. Di ba? Kaya ang dami nagkakasakit sa atin na dengue. Di ba? Tama ba? Tama? Kailangan maging malinis. Kaya kung sino man na magiging tatayong leader sa inyo, sa inyong mga lugar, basta maganda po yung inyong iskinita, aliwan, nalito hanggang Ali 7, Road 1 hanggang Road 4, itong sa Wata, mula Block 1 hanggang Block 11, kung sino po ang malinis na lugar, ay meron pong mapapangalunan sa Barangay 35. Okay? Para naman po maganda yung lugar natin. Di ba? Meron pa po akong sinusuportahan. Yung isa pang programa ng ating city government. Yan po ay HAPAG. Alam niyo po ba yung HAPAG? Hindi na naman. No. Di ba? Siya nakakaalam. Halina, tanim ng prutas at gulay. Ng prutas at gulay. Ayan. Meron pong ginawa si Kap ng HAPAG na garden. Nandun po siya sa Block 5. Kaya pag kailangan niyo ng sili, kalamansi, kamatis, tsaka ano ba yung mga gumagapang? Ang palaya. Ayan. Yan po ay programa rin ng gobyerno, yung HAPAG, di ba? Patuloy po natin sinusuportahan yan. At syempre, natutuwa din po ako sa city government dahil nakakatanggap po tayo ng award palagi, di ba? Kaya yung award na yun, ibig sabihin, ang barangay natin ay progresibo, active sa lahat ng bagay na proyekto na programa ng ating national government and city government. Kaya, ayun, ang dami nating award. Yung award na mabigat na nakuha po natin ay yung naging most outstanding barangay, ang Barangay 35. Diba? Yung sinabi ko, ano pa lang yun? Programa ng gobyerno. Yung isa barangay, wala pa yata. Diba? Asan siya? Sanday na po akong sasalita. 2 minutes, 59 seconds, and 2 hours. Nagutom na kayo? Ito po. Hindi ko alam, ang dami pala. Ito po yung barko. Sinangalan ng barko na naman. Barangay Road Cleaning. Di ba?
yung ating pong barangay road cleaning, patuloy po natin pinalilinis ang ating mga diglaging. Araw-araw po sa ginawa ng Diyos, Monday to Saturday, naglilinis po ang ating diglaging sa buong barangay 35. Ngunit sa laki ng ating barangay ay napakahirap po. Dahil ang isang iskinita po, bago nila matapos, 2 linggo. Minsan nababasag pa yung kanal, ay yung takip ng kanal. Pinagagawa pa po natin yun, di ba? Kaya sa bako, nandiyan din po yung ating mga street sweeper na araw-araw po na nakikita nyo na nagwawalis, kumukuha ng basura nyo. At nandiyan din po yung ating mobile truck na umaga, umiikot yan. Pag hindi nyo pa nakita, bulag kayo. Di ba? Nandiyan naman po, nakikita nyo naman po. At syempre, sa road cleaning, kailangan po natin, yung iba, pasensya na. Kasi, pag nag-road cleaning na kami ulit, makatamaan po yung mga vendor, tsaka yung mga illegal parking dito sa lugar natin, ha? Yan po ang barko. Okay? Sa peace and order, nilagay ko na po yung ating PMP dito sa ilalim na to. Mali. Sa kinatatayuan po natin, sa kinaubuan nyo, nandyan na po ang Philippine National Police, di ba? Kasama po ng mga masisipag nating tanod na gabi-gabi umiikot, na yung mga umiinom ng ayaw magpasaway. Di ba? O ngayon, pwede na po silang tikitan ng PNP. Minsan kasi po ang barangay ay hindi ginagalang ng iba. Pero huwag niyo pong mamurahin ang barangay dahil hindi ko po kayo bibigyan ng barangay clearance. Alam niyo ba ibig sabihin ng barangay clearance? Ang clearance po ay yun kung malinis ang iyong pagkatao. Kaya nga clearance, di ba? Ngayon, karapatan nyo lang hingin sa barangay yung barangay residency dahil ikaw ay nakatira sa barangay 35. Pero yung barangay clearance, pag minura mo ko ngayon, minura mo yung tanod, yung pangalan mo, nandun sa barangay ngayon, wala kang barangay clearance. Okay? Kakaintindihan ba? Opo. Hindi ako nananakot. Papakawalan ako, pero totoo po yun. Ang clearance para sa mga tao na may mabuting puso at makikita sa barangay. Kung meron man pong mali sa mga kawani ng barangay o personnel ng barangay, iparating niyo po kay EXO, sa mga kagawad, para mabigyan po natin ng aksyon. Kasi kung umurahin nyo, imbis na po kayo yung tama, mababaliktad pa, magiging kayo pa yung mali. Sa peace and order, nandiyan po ang ating mga patrol, puro stainless pa yan. Wala na ako sa barangay, buhay pa yung mga patrol na binili natin. Dahil yan po ay stainless, na gabi-gabi, bawat block, nilagyan po natin ng mga sasakyan. Ang hindi ko lang nakuha, yung dito sa Riverside. Mga ba mali? Ayan. Parang tumatawa kayong dalawa. Ayun. Sana, nakita niyo naman, sino nakita ng Talilong Outpost? Pangit ba? O, kayo iba, no? Sino nakakita ng Black 5 Outpost? Pangit, maganda. Sino nakakita ng Black 11? Oh, di ba? Kaya, Black 11 ay, at bukod pa ron sa peace and order, naglagay po tayo ng 150 na CCTV dito sa Barangay 35. Ha? Halos po, mula Block 10 hanggang doon po, sa may palengke, lumagpas po yung paglilingkod natin, dapat hanggang doon lang tayo sa may arko, di ba? Pero dahil yung CCTV natin, nakatutok doon sa simbahan hanggang pure gold na nadamay po. Kaya sa dami na po nang nawala, marami na pong na-resolve yung ating CCTV. Dito po sa Peace Band, ilalagay pa lang po kasi iniintay ko pa po. Nandiyan na po yung gamit. Ilalagay na lang po nung gagawa dito yung monitor. Kasi bawat block po, nilagyan na po natin ng CCTV. Nandun din po yung kanyang mga
makina, yung mga DVR, nandun po nakalagay. Kasi kung lahat po yan nandun sa proper, sa Barangay 35, imagine niyo ang layo, di ba? Wala dun sa may barangay, diretso ng Block 11. Tingin nyo ba yung kable natin tatagal papuntang Block 11? Hindi, di ba? Maraming mangyari dun sa cable. Kaya ginawa ko po, binukod-bukod ko na lang. Meron po sa LRTV, meron na rin po tayo dyan, nalagyan na po natin yan. May CCTV na rin po ron. Sa Block 11, sa Block 5, sa Talino, sa Bulwaga, at sa Proper. Kaya kahit natutulog kayo, binabantayan kayo ng CCTV patrol at ng ating mga tanod na masisipag ng 24/7 na naglilingkod po sa inyo. Diba? Minamanap po kasi ito. Naiintindihan niyo po ba yung sinasabi ko? Ha? Parang hindi. Bigit na ako para mga smarinig ko. O, tungkol naman po sa kalusugan. Tama ba? Pagdating naman po sa kalusugan, nandiyan po ang ating BHW na pwede niyo pong lapitan mula sa center para mabigyan niyo ng tulong. Ngayon po, yung ating BHW na napakasipag po ng mga yan. At higit sa lahat pa po, para sa kalusugan, ano po ba yung ginawa panikap? Saan ang mga barangay kagawad? Nagtayo po tayo ng butika. Tama? Sino naman nakapunta ng butika natin? O, ngayon nga, mukhang kinakapos na ako ng gamot. Wala na yatang lusat ng 50, no? O, itong November po, pupunuin po natin ulit ng gamot yung ating butika. Kaya, basta kalusugan, tandaan nyo, alagang Barangay 35 yan, ha? O, sa kalamidad. Tama ba? O, alam nyo, sa kalamidad na patuloy po, ito ang ating mga kagawad na tine-training ang ating mga tanod para sa paghahanda ng anumang kalamidad na dumating dito sa ating barangay, tulad ng sunog, bagyo, at lindol, di ba? O, tulad niya, pag nilindol tayo rito, nakuyari tayo lahat. Alam niyo ba, napakahina na itong bulwagan, kaya hindi po natin mapuno ng tao. Kasi kumalul lang ako rito, nakita niyo buugak, di ba? Kaya yung basketball ring dito tinanggal. Kaya sa TDRMC po, okay naman po dahil nandiyan po ang ating mga kagawad na patuloy na nagtutulong sa ating mga kawani ng barangay, mga personnel ng barangay, para maging handa sila. Nandiyan din po ang ating facility. Kompleto po yan, kahit wag naman sana, kahit bumagyo, nandiyan po kompleto lahat ng gamit sa pagliligtas sa taong bayan. Nandiyan din po, nagtayo rin po tayo ng mga, nag-request po tayo sa Maynila na maglagay ng fire hydrant. Kung sakaling mayroon sunog, automatic, meron po tayong fire hydrant na hindi po tayo mauubusan ng tubig. Nandiyan din po yung 2 bumbero natin at nawagawa pa po kami ng mga kagawad ng mini tanker, yung pwedeng pumasok sa iskinita, di ba? At meron din po akong binaplano sa 2026 na bawat iskinita lalagyan na po natin ng fire extinguisher, di ba? Bawat iskinita po yan mula Ali 7 hanggang Ali 1. O yung break the glass. In case of emergency, basagin nyo lang po yung salamin, pakapuan nyo na po yung mga fire extinguisher para po hindi lumala anuman sunog yan, di ba? Wag lang sunog, walang sunog. Di ba? Kaya, yan po. Tapos, marami po tayong plano para sa 2026. Ito nyo ba yung kalsada natin dyan? Maglalagay din tayo ng ilaw, road light, di ba? Lalagyan natin ng ilaw yan para papasok pa lang kayo ng Barangay 35. Alam nyo na kung ano ang inyong barangay. Maliwanag, di ba?
Alam nyo, ang dami ko pang problema sa barangay natin eh. Hindi ko po talaga ito kaya mag-isa kung wala kayo at wala yung mga kasama ko. Oh. Yung ano yung sinabi ko? Sa road light. Yeah. Next year po, gagawin po natin yan para naman po, kaso nga lang putol. Mula doon sa Arco, ng 35 hanggang Block 10. Siyempre, ba't natin gagawin yung 28 tsaka yung 30? Eh, pera ng taong bayan yun. Pera nyo po yun, di ba? Kaya akin lang ang merong ganon. Marami po ang problema dito sa barangay natin. Ang dami pong wiring. Tama ba? Ang daming wire na nakalaylay. Diba? Lalo dyan sa dulo. Sa dulo po, talagang dilubyo na po yung mga kuryente dyan. Makikita nyo. Ang sarap na murahin ng chairman. Kailan ba gagawin niya? Pero, ayun po, sinisimulan na po namin iangat lahat ng kuryente dito sa Barangay 35. Pero, pagpasensyahan nyo lang po dahil hindi naman po namin kaya ng isang araw, ng 2 araw o ng 1 buwan sa laki po ng Barangay 35. Alam nyo, big barangay tayo ha, big barangay. Hindi po tayo kasi laki lang ng Barangay 31, hindi lang po tayo kasi laki ng Barangay 34 para madaling ayusin yung mga problema ng taong bayan. Tayo po parang Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, di ba? 3 area po ang Barangay 35. Nainitan ako. Meron pa ba ako i-report? To. Meron ba po tayo pwedeng ipagmalaki? Diba? Tayo lang din po ang meron na pinakamagandang ambulansya sa buong Caloocan. Diba? Tapos po, ang higit sa lahat, diba? Wala kayong binabayaran sa Barangay 35. Tama ba kali? Kung kinyo business permit, libre, di ba? Ang ganda pa. Meron pa, ang tawag doon yung parang lahat. Tapos, sige, ito, sa 2026, ang inyong mga address ng bahay nyo, ha? Siguro bawat lugar, halimbawa Aliwan, kunin nyo po lahat ng address ng bahay nyo, number. Pagagawa po tayo ng address plate, yung may plate, para pa nagdi-deliver sa inyo, yung mga parcel nyo, di ba? Hindi naman tatanong, di ba? Kaya, sa Aliwan, nag-aalis 7, simulan natin, unahin natin ang principal. Kunin natin ang mga address nila para mailagay natin agad sa January yung kanilang bagong address na kumikinang pa. Ha? Okay sa inyo? Ayaw na. Sabihin niyo po sa akin, kaya tayo nandito para pag-usapan natin kung ano pa yung pwede natin gawin. Sikap, hindi po ako nagmamagaling. Ha? Ako po ay humihingi ng payo sa mga nakakatandang chairman o kayo kung may naiisip kayo, ang mga kagawad kung may naiisip para ma-apply po natin sa barangay natin. Hindi ko po kaya mag-isa to. Ayokong maging sabihin nyo ay yabang, di ba? Kailangan sama-sama po tayo. Kasi kung di tayo magsama-sama, ano mangyayari, di ba? Sayang yung barangay natin, para natin pagmamalaki. Nakarating na ba kayo sa barangay natin? Oh, maganda na. Yung barangay natin, maluwag na, di ba? Kasi po, naggawa din po ako ng yung ilalim, yung panahon ng dating chairman, hindi niya po nakuha yung ilalim ng barangay, di ba? Kaya ngayon, nag-iba na po yung principal. Lumuhod pa ako. Diyak lang po, niyakap-yakap ko si Sir, para ibalik po sa akin yung ilalim ng barangay. Tulad ngayon po, di ba?
hindi na po mapangi. Dati, pagpasok nyo pa lang ng barangay, CR. Ang kaharap nyo kaagad, CR. Dalawang CR. Tama ba mali? O, kung ayaw nyo maniwala, may video po ako doon. At nyo, luwag po niya, no? Yung ilalim ng napapakinabangan po ng lupon. Diba? Dati po, hanggang doon lang tayo sa may tiles na yun, no? Yung nasa gitna. Hanggang doon lang po yung barangay. Buti nga, nakuha natin. At least, kung sino man ang susunod na mga anak nyo na mamuno dito sa Barangay 35, mapapakinabangan po ng taong bayan, hindi po pansarili ko. Kasi hindi po ako nangaangkin pag hindi akin, ha? Lalo na yung mga outpost na pinagawa ko dyan. Sa inyo po lahat yan. Meron pong resolusyon yun, ha? Ayoko po magsanla ng outpost, ha? O, tsaka nga po pala, nagtayo rin po ako ng ito yung gilid ng barangay. Nagtayo po ako ng kapihan sa Barangay 35. Libreng kape, libreng pagkain, every Sunday po, ha? Ginaya ko po yung ha? Ginaya ko po yung ginaya ko po yung sa Senado. Di ba may kapihan sa Senado? Di ba napapanood nyo sa TV? Pag may senador na ini-interview, nandun sila, kapihan sa Senado. Di ba? Kaya in-apply ko sa barangay natin, kapihan sa Barangay 35. Ang daming kape ron, brewed coffee pa, pang Starbucks pa. No? Ano yan Anong oras ba kape? Umaga. Pwede naman hapon. Alam nyo kasi minsan marami nagtatampo sa akin di ba? Dahil meron po ako insomnia. Di ba? Duty po ako hanggang alas 4 ng madaling araw. Di ba? Bumabawi po ako habang natutulog kayo. Binabantayan po namin kayo. Tapos pagdating naman po ng umaga, tulog si Kap. Nandiyan naman po yung mga kagawad, nandiyan si Sek, nandiyan lahat. Nandiyan si EXO, nandiyan si lahat ng mga monitoring natin, deputy, nandiyan po lahat sa barangay. At si Kap po ay pumupunta minsan tanghali na. Kasi nga po, habang tulog kayo, binabantayan kayo ni chairman, di ba? Pero malay nyo, next year, iibahin ko yung aking buhay. Kasi gusto ko rin yung mga morning person, makasama ko rin. Nakakasama ko, puro panggabi rin. Yung ayaw din matulog. Parang si Kuya Germs, walang tulugan. O yan, hindi ko pa po nabanggit yung yung satellite office. Kailan ba bukas ng satellite office? Ha? O Tuesday and Thursday. Hindi na po kayo pupunta ng center dahil meron na po tayong satellite center Tuesday and Thursday dyan sa baba. Hindi nyo ba alam yon? Ang ganda po ng doktora dyan. Maniwala kayo. Tama? Oo nga. Ayan tanong nyo doon sa mga BHW. Ang ganda ng doktora, ang ganda pa ng serbisyo. Tapos may gamot din po dyan Bukod sa butika natin, meron din pong gamot diyan sa satellite center na ginawa natin sa baba. Kasi dati po, lahat ng burulan po dati natin kasi nanggigitata. Tama ba mali? Pati CR sira, lahat nanggigitata yan. Kaya lahat po yan ng burulan, pinaayos ko na, pinaganda ko na para naman po pwede natin ipagmalaki. Di ba? Kasi pag ako nakikipunta sa ibang barangay, nakikita ko po na napakaganda ng kanilang mga burulan at chapel. Yung Black 8 Chapel po, yung sa Wata, ang tagal na pong sira nun. Ang tagal na pong nanggigitata ng Black 8 Chapel. Pero ngayon po, ginagawa na po siya ngayon. At higit sa lahat, hindi na po siya mainit. At ang pinto niya, hindi na po kahoy na nabubulok. Ginawa na po natin na stainless lifetime na pinto. Di ba? Tingnan nyo ang pangit ng chapel natin doon. Ang pangit,
walang tubig. Ang dami nang namatay doon. Nakita ko, nag-iigib pa ng tubig. Tapos, ang CR sira. Tapos, ang pintura, sobra pangit. Ang pinto, bulok. Ang bintana, basag-basag. O, kaya, isang taon na ako mahigit. Di ba? O, yung kalaban ko, 13 years. Ewan ko kung ano yung babalikan niya. Baka may nakalimutan pa. Ha? Yung Black Age Chapel po, pag pinost ko ulit sa aking Facebook, makikita nyo naman po sa LED wall TV natin. Sino nakita ng LED wall natin? Wala? Yung TV nating malaki sa barangay? O yan po, lahat po ng impormasyon, may nagagalit na sa atin, binabato na yata tayo, no? Nagugutom na ba kayo? Alam nyo, mayroon pang parapol, oh. Tapos ko po kasi magsalita rito, lahat po yan bababa na, may iwan na lang sino iwan, Pogi? Ikaw? Ikaw pinaka-Pogi dyan, eh. Ha? O yan po. Kaya, yung mga plano po natin sa 2026, pwede nyo po akong tulungan, ha? Huwag po tayong mahiya na, Kap, wala pong ilaw dito sa lugar namin. Kap, nakabagsak po yung kuryente namin. Huwag po kayong mahiyang lumapit sa barangay dahil meron po tayong mga tao na gumagawa ng mga ganong bagay. Kasi si chairman po, dati, nung kagawad ako, hinahanap nyo ako, di ba? Umiikot-ikot ako kasi kahit hindi ka pumunta sa barangay ng isang buwan, pag nagawad ka, pwede po, di ba? Pero ang chairman, kaya nga po may office ang chairman, di ba? Ibig sabihin, nasa office ka lang kasi napakadaming tao na naghahanap sa iyo at kailangan ng pirma mo at kailangan ng payo mo. Kaya minsan, sabi ng mga tao ron, mula naging chairman ako, bihira na daw po nila ako makita sa lugar, di ba? Oo, kasi nga po, kapag ako wala sa barangay, si nanay nakatatlong pamasahe na sa e-bike, minumura niya na ako. Asan ba yung chairman na yan? Kanina pa ako hinahanap. Nakaka-60 na ako ng pamasahe. O, di ba? Ayun po, marami nagsasabi na hindi na raw po ako gahanong nakikita sa lugar natin. Siyempre po, kaya po may office ang chairman. Kaya nga, chair. Ano ba yung chair? O, di ba alam niyo naman pala, bakit inaaway ako? Alam nyo, sa gabi naman po, pag wala ng office hour, ang kagandahan pa po sa barangay natin, ha? Buti na sabi ko, kagandahan po sa barangay natin, kahit alas 10 ng gabi, makakakuha kayo ng kailangan nyo na mga requirements, di ba? At hindi lang yun. Dati po, ang barangay, nung panahon na dati, sarado po ng Sabado at Linggo. Tama? Ngayon, ang anak nyo, hindi na kailangan umabsent ng Lunes. Dahil kahit linggo ng umaga, pwede siyang kumuha. Linggo ng hapon, pwede siyang kumuha. Linggo ng gabi, pwede siyang kumuha ng barangay clearance o barangay certificate, barangay ID. Kahit Lunes ka pa ng gabi, after mo mag-work, pumunta ka ng barangay, alas 8 ka nakauwi, makukuha mo pa rin po ang requirements kung gagamitin mo ng Tuesday. Di ba? Ayaw mo ba naman? May nagbago ba sa barangay natin? Ang dami, di ba? Pero yung kalsada na to, yan. Kaya hindi ko pa ma-clearing yan dahil ang dami pa po natin pinapaayos na iskinita. Di ba? Ali 4, Road 4, Ali 5, Ali 3, Ali 1. Ang ganda na rito sa gilid dito, no? Nung ginagawa, inaaway nila ako. Tapos may nag-video pa ron. Sabi, ang bobo kasi ng chairman ngayon, hindi marunong magpagawa ng ng kalye. Tinawag pa akong bobo, no? May nag-video. Alam ko, nabasa niyo yun, upload yun eh. Oo, sinisisi pa akong bobo. Bobo raw si Kap. Pero nakita niyo ngayon, nung nagawa, nakita niyo yung Road 4. Nakita niyo yung Ali 3, Ali 2, Ali 1. Ang Ate Lorna, Family Sabado. Dati, di ba, yung inyong daan halos bako-bako. Pero ngayon po, karamihan ng iskinita sa atin, 90% maayos na.
Ang inaayos ko na susunod, pupunta na ako ng Sawata, yung Block 6 at yung Block 10. Yung Block 10, boundary po yun ng 2835. Ayaw pagawa ng mga, basta ayaw nila yung pagawa kasi nga, hindi alam kung sino yung magpapagawa. 28, halimbawa, ito yung daanan. 28 to 35. Sino magpapagawa? Ayaw nila yung pagawa. Pag tinuro, 28 papagawa niya. Pag tinuro, 35. Pero ako po, wala po akong pinipili. Mapa 28 ka man, mapa 35 ka man, basta pakikinabangan ng taong bayan, ipagawa po natin yan. Di ba? Ilang minuto na ba ako? Sabi ko 2 minuto lang. Pagdating naman po sa radio communication, ha? Kung kailangan nyo po ng aksyon agad na halimbawa may gulo sa inyong lugar, pumunta lang po kayo sa outpost, may mga radio po tayo rito, nare-receive po namin yan sa proper, kahit nandun ka sa Block 11, ang radio communication ay napakalaking tulong po para sa ating peace and order. Parang gumagabi na. Sige, hindi ko na kasi pagdating naman sa meron pa nga tayong sport, di ba? Sabihin ko pa ba lahat yun? Tsaka na lang. Di ba? May sport pa tayo. O meron pa tayo sa mga PWD. Alam niyo yung barangay natin, yung harapan ng barangay natin, naiinis ako yung sa pagkakagawa ng harapan ng barangay. Parang tinakwil po kasi ang mga PWD para makapasok dun sa barangay natin. Kaya ngayong November, makita nyo, babaguhin ko na naman yung harap ng barangay. Kasi po, unang-una, tulad ni ang ating XO na si Marino Makasuot, ang asawa niya po is PWD, nakasakay sa wheelchair. Kaya hirap na hirap kami na buhatin papasok ng barangay. Kaya from now on, sa susunod na buwan, babaguhin ko yun, lalagyan ko ng PWD line, ha? Ayan, para po sa mga kababayan natin na hindi makapunta ng barangay, ngayon, pwede ka nang pumunta kahit araw-araw, ha? Yung feeding, natural na yung feeding mga kagawad ko nga, sisipag sa feeding niya. Si Kagawad Dino, si Nanay Margie, meron pong feeding yan every Saturday. Kagawad, ano ba yung feeding nyo? Every Saturday ba? Martes. Martes na. Every Tuesday po, meron silang rolling amusal. Di ba? Ang mga lupon ko, pag sumasahod po sila, nagpapakain din po sila sa mga batang malnourished at sa mga taong nagugutom. Alam niyo, magaling ng lupon natin ngayon, ha? Nag-share sila ng tigo 100 pesos. Sa 20, nakaka 2,000 sila. Dadagdagan ko pa ng 1,000, may 3,000 na sila. Dadagdagan pa ni Nanay Margie ng 500, may 3,500 na sila. Iyon po ay pinakakain nila sa mga batang nagugutom. Di ba? Palakpakan po natin ating mga lupon. Galing. Lahat po ng mga kagawad ko, lalong-lalo na si Kagawad Margie, tsaka si Kagawad Minda Bato, na makita nyo, kahit gisingin nyo, anong oras, katukin nyo lang. Misa alas 2, nakikita pa kami dyan sa may LRTV. Kagawad Minda, kaway-kaway. Ayan. Si Kagawad Dino naman, ang pahinga niyan sa kanyang pagtatrabaho, every Monday and Tuesday. Kaya kung hahanapin nyo si Kagawad dito, Monday and Tuesday, meron din po siyang gamot. Meron din po siyang upuan, ha? Meron din po siyang lamesa. Kung dati si Kap Anoy, si Kagawad Anoy, na hinihiraman nyo lagi ng gamit dati, dati ako pa uwi nagwe-welding, ultin nyo yung mga upuan, ultin nyo po yung mga kariton na naghahanap buhay, na pinamimigay ko. Ako po yung gumagawa nun. Kahit ngayon, yung bahay namin, yung motor ko, hindi ko po magawa dahil sa sobrang busy na po sa barangay. Yan na pala maging chairman. Di ba? Tapos, pagdating naman kay Danny Cabillo, pinakapoging kagawad. Ayan, nakita niyo naman. Di ba? Napakasipag po niyan sa umaga. Tinatalaga ako na kaagad sa dyan. Bantayan mo yung mga estudyante sa traffic.
Di ba? Kaya awa ng Diyos, si Kagawad, nandyan kapag labasan ng mga estudyante para maingatan natin yung mga mag-aaral, nakatugon po ang ating Kagawad na si Danny Cabillo. Di ba? Pagdating naman kay Nanay Margie Manlunas, kung kailangan nyo po ng upuan, ilaw, gamot, kubol, patrol, pwede nyo po siyang puntahan sa bahay niya. Kiddie chair. Sino ang may kiddie chair? Yung mga nagbe-birthday na bata, meron pong kiddie chair din si Nanay Margie. Kasi yung akin, nung Kagawad ako, yung 300 na kiddie chair ko, durog na po lahat. Wala na po kayo makitang Kagawad na ganyan, no? Na upuan. Pati yung mga pambata, pati yung mga lamesa ko, nawala na lahat. Pagdating naman kay Kagawad Henry, ayan, nakita nyo, umaga pa lang, nandiyan na sa office niya para ayusin yung mga pensyon ng mga senior citizen, para ayusin din po yung mga gamot. Kasi pag hindi siya bumili ng gamot, aawayin ko na naman po yan si Kagawad Henry, ha? Kasi yung kinikita po nila doon sa Black Pipe, sabi ko sa kanya, bumili ka ng tungkod, bumili ka ng saklay, bumili ka ng wheelchair, bumili ka ng oxygen, bumili ka ng gamot para pakinabangan ng taong bayan. Diba? Kaysa mapunta sa iba. Ipauutang mo tapos di ka naman babayaran. Sayang. Diba? Kaya ngayon, ginagawa na po ni Kagawad Henry ngayon, bumibili na po siya ng gamot. Kaya kung kailangan niyo po ng gamot, kung ang butika po kasi natin, ang bukas ng butika natin, Monday at Friday lang. Pero marami po kayong hihingan ng gamot. Nandiyan po si Kagawad Dino, Kagawad Margie, Kagawad Henry, at ang ating monitoring lupon na si Rene Llena. Si Lupon Rene Llena, siya po ang monitoring ng barangay. Siya po ang umaalam ngayon kung ano yung problema niyo rito. Kasama niya po si Kuya Bandote, na iniikot niya po yung buong barangay 35 para malaman kung ano man po yung dapat nating gawin sa barangay. Si Lupon Rene, meron din po siyang mga gamot. Sumasahod po siya ng 5,000 plus sa ating barangay. Alam niyo ba saan napupunta yung 5,000? Binibili niya po ng gamot para ibigay sa mga senior citizen. Di ba? Sino na? Ayan. Nako, ito pa isang masipag na aktibo. Ayan, si Kagawad Sandy po, meron din po yung gamot na pinamimigay every... Anong duty mo, Kagawad? Tuwing Wednesday po, umaga pa lang, mula alas 8 ng umaga hanggang alas 8 ng gabi. Pag Miyerkules, puntahan niyo po si Kagawad Sandy. Marami din po siyang gamot, nakailera po dun sa lamesa, sa office nila, office ng Kagawad. Buti nga po ngayon, may office na yung Kagawad eh. Ako nga po, 13 years, walang office eh. Hindi kami binigyan ng office, 13 taon po akong Kagawad. Hindi po ako nakatikim ng office sa loob ng 13 taon. Pero ayoko pong iparanas sa mga Kagawad yung naranasan ko. Kaya ang office po nila, napakagandang lamesa, may aircon pa. Di ba? Kaya masisipag po ang lahat ng ating mga Kagawad dahil aktibo po sila ngayon at nagkakaisa po kaming lahat. Di ba? Wala po muna sa amin politiko, wala po muna sa amin away-away. Kaya po kami nandito na binoto nyo para maglingkod sa taong bayan. Di ba? Kaya tingnan nyo, magkakabati kami lahat niyan. May nakalimutan ba ako? Kasi matatapos na ako eh. Nagugugabi na. 2 minuto na ba ako nagsalita? Ha? Ay, siyempre. Alam nyo ba, isa pa, baka makalimutan ko ang ating SK, si SK Bea Cruz. Hindi lang po sa Barangay 35 naglilingkod ang ating SK. Daig niya po ang mga ibang konsihal. Daig niya pa po si Consa Sisio. Daig niya pa po ang ating konsihal sa District 2 kasi ang sakop po ng ating SK, District 1, 2, 3, di ba? Kaya nangayayat na si SK, ang sipag. Diba? Nakita nyo naman po yung kanyang report. Napaka-aktibong SK chairman po ni SK Bea Cruz. Katuwang po ng aming barangay official na lagi pong nakasuporta sa mga proyekto ng Barangay 35. Kaya ang mga
mga project ng SK ngayon ay talagang napapakinabangan ng mga kabataan dito sa Barangay 35. Meron din po siyang libreng ID picture, kailangan niya ng ID picture. Meron din po siyang libreng print. Tandaan niyo po yan, baka kailangan niyo yun. Meron din po siyang libreng mga school supply, di ba? Kapag ano ng mga pasukan. Kaya ang ating SK po ngayon, sobra pasasalamat ko dahil nagkakaisa po kami para paandarin ang Barangay 35. Kaya salamat SK Bea Cruz. Hindi na akong babasa nito. Ngayon, mag-close na tayo. Kasi, ang dahil pang parapol, pagkatapos ko po magsalita, bahala na po yung magpaparapol niyan. Salamat din nga po pala sa ating mga singer. Nako, nung nangangampanya ako, sila po yung swerte sa akin. Nangangampanya ako bilang chairman, sila yung kumakanta kapag may caucus kami. Nako, ang gagaling po niyan. Okay po, maraming salamat po sa inyong lahat. Basta maraming salamat sa inyong suporta. Maraming salamat sa inyong pagmamahal. Maraming salamat sa inyong pag-unawa. Maraming salamat po sa inyong patnubay sa Barangay 35. Kaya kaming mga barangay official, gagawin po namin ang lahat para matugunan ang pagkukulang namin dito sa barangay. Kaya kami po ay humihingi ng pasensya kung meron pa po kaming kulang dahil kami po ay 1 taon pa lamang, Kaya hindi pa po kami nakakatapos kahit na isang termino, Hindi naman po. Basta salamat po sa inyong pagmamahal, Basta nandito lang po ang Barangay 35 bukas para sa inyo. Kaya mga kabarangay 35, I love you so much and God bless you all. Thank you. Ito nga pala. Bababa na ako, babalik na ako ng barangay kasi marami nang naghahanap sa akin doon. Yung pagkain. Director na si Ma'am Jennifer Dallerport, maraming salamat sa inyo at magandang hapon. Thank you po, Sir Kelvin. Sana po wala nang compliance. Alright. Tatawagin ko rin po ang napaka-espesyal na konsehal para sa atin dito sa Barangay 35. Alam niyo ba kung bakit? Kasi konting lambing lang namin dito kay Konsi. Bigay ito kagad. Malugod ko pong ipinapakilala sa inyo si Konsehal Ken Arguello. Salamat po. Si Konsi pagpahingahin. Ano ba yung kakaupo ko lang dahil hindi na nga po ako makadating dito, ako na pala. Magandang hapon po sa ating lahat. Pwede ba ako makarinig na magandang hapon din? O maayong hapon sa tanan mga Bisayang anaadere. Siyempre po pagbati mo na sa ating mahal na punong lungsod, Mayor Along Malapitan, nakikita din po natin andito buong-buo ang suporta, Vice Mayor Karinate, at ang aking taus-pusong pasasalamat po sa ating butihing punong barangay, Pareng Anoy Arenas. Palakpakan po natin. Siyempre po kasama din ang ating mga barangay kagawad. Kagawad Minda Bato, Kagawad Ino Balyares, Kagawad Danny Cabillo, Kagawad Henry Doninya, Kagawad Ronald Manalastas, Kagawad Sandy Acosta at Kagawad Margie Manlunas. At ang ating sangguniang kabataan po, syempre nandyan din na pinapangunahan ng ating Konsehala Bea Cruz. Diba? Palakpakan naman natin lahat. Una sa lahat, Barangay 35. Nais ko po kayong pasalamatan dahil isa po ang inyong barangay sa rason kung bakit ko po nakamit ang aking tagumpay. Akalain niyo po na yung dating nagpapakilala lamang na tunay na asawa ay ginawa ninyong tunay na konsehala. Kaya maraming salamat po. Love you din po. Maraming salamat. May fan base pa pala dun no?
Siyempre po ngayon namang ating State of the Barangay Address o SOBA. Alam niyo po ito ay hindi lamang simpleng pag-uulat. Ito rin nagpapakita po ng ating pagkakaisa at tagumpay bilang isang barangay. Kaya naman Barangay 35, palakpakan niyo po ang inyong mga sarili. At naniniwala po ako na bilang isang okay pa ba? Ayan. Bilang isang mamamayan ng Barangay 35, karapatan ninyong malaman kung ano na nga ba yung mga nagawa na ng ating mga halal na opisyal, ano rin ang kanilang mga kasalukuyang ginagawa at mga plano pang gawin para po sa inyong lahat. Tama po ba? At syempre, karapatan nyong marinig yun dahil nga kayo ay taga dito. Di po ba? Ngayon, tinuwan po ngayong hapon, syempre, nais ko lang din pong makiisa dahil alam ko po, ito ay simpleng pasasalamat ko lamang dahil nga po ako ay inyong pinagkatiwalaan. Lagi po akong sinasabihan, ako Konsi, nanalo ka na, bakit umiikot ka pa rin? Syempre po, nais ko din naman kahit papano makapagpasalamat sa inyong lahat. Dahil hindi naman po biro, no, na basta-basta mabigyan ng tiwala at pagmamahal, di po ba? At dito sa inyong barangay, wala pong panahon na hindi ko naramdaman ang inyong pagmamahal. Laging mainit ang inyong pagtanggap, kaya maraming salamat po. Para lang din po update natin, no? Si Consa Sesio po ang chairman ngayon ng Health and Sanitation. Tayo rin po ang chairman ng Turismo. Tayo rin po ang kumakatawan sa People's Law Enforcement Board. At tayo rin po ang kasalukuyang Vice Chairman ng Youth and Sports Development. Ngayon po, kaugnay dito para sa ating mga programa at proyekto na nandyan po para sa inyong lahat. Para po sa health, andyan po ang ating laboratory services. Kung kayo po kailangan pa rin ninyo ng mga madaliang CBC, urinalysis, creatinine, FBS, lipid profile at iba pa. Yung mga patungkol po sa dugo, blood chemistry kung tawagin natin. Pupunta lang po kayo ngayon sa ZT Center, ikatlong palapag. Alam po natin sa ZT Center. Ito po yung City Hall, di po ba? Dito sa gitna ang People's Park, di po ba? Dito naman ang ating ZT Center o Legislative Building ng ating lungsod. Okay po ba yun? Ikalawa, andyan pa rin ang ating burial assistance po. Pahiram natin ang sasakyan. Dahil naintindihan natin na yung ating mga kababayan kahit papano, kapag tayo po'y nawawala ng mahal sa buhay, dapat lang naman, wala na tayong ibang isipin pa. Kaya pagpapahiram po ng sasakyan, kahit papano, nakakaawa sa ating katusin. Ikatlo po ang ating palit poso program, nandyan pa rin naman talaga. At ikaapat po, yung ating pamamahagi ng mga sports equipment sa ating kabataan. Yung ating mga volleyball, basketball, umaabot na po tayo ngayon ng chess, badminton at iba pa. At yung pagpapahiram po natin ng mga tents, andyan pa rin. Kung kayo po may mga party kayo, yung mga street party man yan, inuman party man yan, o kung ano pa, mga binyag, meron po tayong tents para dyan. Okay po ba yun? Okay po ba? Kaya naman, sige nga, Barangay 35, ang nag-iisang at tunay na konsehala na po. Maraming salamat po sa inyo lahat. Isang magandang hapon, maayong hapon, daghang salamat po. Maraming salamat po ulit, Konsehala Cons Asistio. And then, yan na po. Ito na po. Ibibigay na po natin ang ating mikropono para po kay beloved Vice Mayor Karina Te. Salamat po. Hi, Te. Hello! Hi! Isang may aksyon at malasakit na hapon po sa ating lahat. Rinig po ba ako hanggang likod? Ha? Sabi ng iba yes, sabi ng iba hindi. So, ayun. Hello, ayan, mas dinig na po ako. So una po, nais ko po munang batiin ang ating punong lungsod, Mayor Along Malapitan. Ganun rin po ang ating mga kasama sa paglilingkod, si Konsehala Bea, ang inyo pong SK dito,
si Konsehal Alcons Asistio. Kanina naabutan ko pang pababa si Konsehal Ken Arguello, ang iba pa nating mga konsehal. Siyempre ang ating punong barangay, Kap Anoy Arenas, at ang kanyang mga kagawad, at kayo pong lahat na nandito ngayon. Palakpakan naman natin ang bawat isa. Alam po ninyo, napakahalaga po ng ating State of the Barangay Address dahil dito po natin malalaman ano po ba ang napagtagumpayan ng ating barangay at ano pa po ang kanilang nais na mga programa at proyekto para sa ating mga mamamayan. Kaya naman, ako po ay nagpapasalamat sa pagkakataon na maging kabahagi ng inyong SOBA. At gusto ko pong samantalahin ang pagkakataon muna ito upang makapagbigay rin po ng maiksing pag-uulat sa inyo ano po ba ang tungkulin ng isang Vice Mayor. Ayon po sa ating Local Government Code o ang batas na nagbabalangkas o nag-e-enumerate ng trabaho o responsibilidad ng ating mga local elected officials, simula po Mayor, Vice Mayor, Konsehal, at ang ating mga barangay officials. So ayon po sa batas na ito, ang pangunahing trabaho ng isang Vice Mayor ay pamunuan ang ating konseho o ang sangguniang panglungsod. Kami po ang inyong Legislative Department. Ano po ba ang Legislative Department? Kami po ang gumagawa, sumusulat at nagpapasa ng mga lokal na batas at patakaran na tinatawag ho nating mga ordinansa at resolusyon. Sino naman po ang bumubuo ng Legislative Department? Una po, ang Vice Mayor. Ako po yun. Pangalawa, ang ating mga konsehal. Dito po sa 2nd District, meron po tayong 6 na konsehal, pero sa buong lungsod ng Caloocan, meron po tayong 18 elected city councilors at meron po tayong 2 sectoral representative. Kasama po dyan ang ating Liga ng mga Barangay President at ang SK Federation President. Kasama rin po namin ang ating Sangguniang Secretariat. At sa aming paggampan ng tungkulin itong aming panibagong termino, kami po ay nakapagsagawa na ng 16 na regular session at isang special session. So sa aming special session, ang ipinasa po namin ay ang deklarasyon ng State of Calamity ng lungsod ng Caloocan noong nakaraang may bagyo sa instruction din po ng ating punong lungsod. So layunin po nito na makapagbigay ng karagdagang tulong para sa mga barangay at komunidad na higit na nasalanta ng pagbagyo at pagbaha. Kasama din sa ating mga naipasa sa ating regular session ay ang, ito mainit-init pa to, 1,000 pesos birthday cash gift para sa ating mga senior citizen. At yan po ay i-implement ng ating punong lungsod sa taong 2026 o sa susunod na taon. Kasama rin po dito ang akreditasyon ng iba't ibang mga NGOs, civil society organization, at mga religious organization. Gayon rin kasama po dito ang adoption ng ating mga City Development Council Resolution kung saan naman nililista rin ng ating city ang mga nakaabang na programa at serbisyo, kasama po ang mga programang pang-infrastruktura at edukasyon. Ngayon, ano naman po ang maaasahan pa mula sa ating Legislative Department? Diba? So kami po ay nagsagawa ng legislative agenda at mayroon po kaming 4 na priority sa pagdating po sa governance. Unang-una po dito ang administrative governance, kasama po ang good governance, kung saan gusto po nating siguraduhin ang effective, efficient at transparent na pagseserbisyo. Pangalawa, meron din po kaming economic governance kung saan gusto po nating mas pasiglahin pa ang mga negosyo dito sa lungsod ng Caloocan, malaki man yan o maliit, dahil alam po natin na ito po ay magge-generate ng karagdagang trabaho. Dahil ang layunin po natin ay ang bawat batang Kangkalu ay kaya niyang itaguyod ang kanyang sarili at ang
kanyang pamilya dahil mayroon siyang sariling trabaho. Kasama rin po dito ang pagko-codify ng ating ng ating mga traffic ordinances para naman po ito sa mas epektibong pag-i-implement ng ating mga traffic management laws. Kasama rin po dito ang social governance kung saan naman dito papasok ang iba't ibang health programs at iba't ibang benepisyo rin po para sa mga sektor ng ating lungsod. At panghuli, ang ating environmental governance kung saan kasama naman ang disaster prevention and management, gayon rin po ang pagtitiyak na mananatiling malinis ang kapaligiran ng ating lungsod. So kung kayo po ay na-curious o nais nyo pong malaman ano po ba talaga ang aming ginagawa tuwing session, pwede nyo po kaming mapanood sa aming Facebook Live. Hanapin nyo lang po ang Caloocan City Council. Ito rin po ay sinishare ng inyong lingkod sa aking Facebook page, Vice Mayor Karina Te. Naka-follow na po ba kayo? Salamat po. Para sa mga hindi pa naka-follow, paki-follow po. So ito po yung aming mga ginagawa. So pagka sinabi po bang legislative at nagpapasa po ng batas, hindi na ba kayo po pwedeng manghingi ng tulong sa amin? Siyempre pwede po. Kasama po ito sa aming extended na paglilingkod para sa mga batang Kangkalu. Tanong, saan po ba galing ang pondo na inibigay po namin para sa mga karagdagang tulong sa mga batang Kangkalu? So wala po kaming pondo na nanggagaling sa ating pamahalaan. Ito po ay galing na po sa aming mga sweldo. Kaya sana kung ano naman po ang aming makayanan, ma-appreciate po ng taong bayan. Dahil simple man po ang ating ibinibigay na tulong, galing naman po ito sa aming puso. Okay po ba yun? At lahat naman po ng ito ay aming ginagawa dahil sa pagmamahal po natin sa lungsod ng Caloocan at sa kapwa batang Kangkalu. Kaya sana lagi po nating tandaan, love Caloocan, love you, te. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyo. Maraming salamat po, Vice Mayor Karina Te. Thank you, ma'am. Ngayon po, tatawagin ko na po si Police Captain Soylo Lopez. Sir. Nagulat pa siya eh. Pagsalitain pa pala ako, sabi niya. Hindi ko na po matatagal itong aking sabihin sa amin pong paunaunang pagdangal na masisipag at napakagandang panauhin. Ating pong Vice Mayor, ma'am, si Cons po. At sa ating masipag at very supportive na kapitan, si Cap Anoy. Igaganap ko lang po itong opportunity po na ito upang magpasalamat po sa ating buting kapitan dahil po kami po ay nabigyan ng isang lugar dito. Binigyan po kami ng substation at napalapit po kami sa inyo at alam ko naman po, naramdam nyo po ang safety ng Barangay 35 dahil po napalapit po kami sa inyo. At pinapabili naman tayo eh. hinahikayat ko po kayo na yung pong dial 911 po, anak ko naman po sa yung 5 minutes response po namin at napaka-epektibo po nun. Hinahikayat ko po kayo na magkilikin po natin yung dial 911 po. Yun lang po at maraming salamat po. Buhay po lahat. Maraming salamat po, Sir Lopez. Excited na po ba kayong mapakinggan ang pag-uulat ng ating sangguniang kabataan ng Barangay 35? Okay, ito na po, hindi ko na po patatagalin. Sa inyo lahat dito sa Barangay 35. Unang-una po, pagbati sa ating pinagkakatiwalaan lingkod bayan, Mayor Along Malapitan, Vice Mayor Karina Te, at higit sa lahat po, ang may soba ngayon, ang ating kapitan, Cap Anoy Arenas, kasama po ang kanyang mga masisipag na kagawads, na sila Kagawad Henry, Kagawad Margie, Kagawad Sandy, Kagawad Minda, Kagawad Pogi, ang nakilala ko rito, Kagawad Danny, Kagawad Ino, Kagawad Ronald, Secretary Ann,
Lahat po ng mga kawani ng barangay, SK officials, lalo tigit po ang kasama ko sa Sangguniang Panlunsod na napakabait na SK President sa buong Caloocan, Konsehal Bea Cruz Hedreda, kasama ang kanyang mga SK officials na nandito, at higit sa lahat po kayong mga residente ng Barangay 35. Alam niyo po, sa hapon na ito, masaya ako na nakasama at nakapiling ko po kayo. Dahil nga po, ito pong panahon na ito, ang State of the Barangay Address ng inyong barangay, na imbitahan po ako at isang karangalan po sa akin na makasama po kayo dito. Dahil dito po iuulat ng inyong barangay ang kanilang mga nagagawa, magagawa at gagawin pa dito sa inyong barangay. At lalo tigit ko, alam ko naman walang hinangad at inisip ang inyong pamunuan ng barangay sa pamumuno ni Cap Anoy Arenas, kundi ang makapag-atid ng serbisyong direkta sa tao. Lalo tigit, alam ko naman po dito sa Barangay 35, tunay po nilang sinasalamin ang serbisyong may aksyon at malasakit ni Mayor Along Malapitan. Salamat po. At ako naman po ang inyong lingkod, Ken Aruelo. Lagi po ninyong kaagapay, lalo tigit po sa pagpapahalaga at pangangalaga ng kalusugan, at kaisa ko po rito rin ang aking ama na si dating Konsehal Doc Ed Aruelo. At sasamantalahin ko na rin po itong pagkakataon na ito upang magpasalamat po sa inyo ng may kababaan loob sa inyo pong tiwala at pagmamahal na ginawad po sa akin, kaya po ako naging konsehal ninyo dito sa lungsod ng Caloocan. At hayaan niyo pong ibalik ko po ito ng aking pagsiservisyo ng tunay at tapat, lalo tigit po sa serbisyong pangkalusugan para sa inyo pong mga kadistrito namin. At mabanggit ko na lang din po na ang mga tuloy-tuloy namin programa para po maipalapit ko po ang aking pagsiservisyo sa inyo. Tuloy-tuloy po ang pagbibigay namin ng mga vitamins sa iba't ibang barangay dito sa Distrito 2 ng Caloocan. Pangalawa po, meron po akong free laboratory services. Kapag kailangan nyo po ng mga basic laboratories, ano po ito? ECG, X-ray, ultrasound, o ano pa man pong mga laboratory services, pumunta lang po sa tanggapan ko sa City Center po, 3rd floor po, para po maiprosesa natin ang laboratory services. At yung may mga lolo't lola po natin na may problema sa katarata, may libreng eye screening at cataract operation din po ako. At nag-uumpisa na rin po yung tinatawag ko pong rolling na mobile butika. Yung po yung mayroon akong staff na umiikot na nakasingle na motor, at kapag po kayo nag-send sa amin sa page ko, yung Ken Aruelo po, kung may mga reseta po kayong gamot, i-request nyo lang po doon para po ma-schedule kayo para po sa door-to-door delivery na mga maintenance po ninyong gamot. No po? At yun, tuloy-tuloy po natin misting para po sa anti-dengue campaign natin dito sa Distrito 2 ng Caloocan. Kaya yun lamang po, at makakaasa po kayo na ang inyong lingkod ay laging nakaalalay at nakasuporta dito po sa Barangay 35, at alam ko pong nasa magandang liderato kayo. Kaya muli po, maraming salamat po. Congratulations po Kap Anay sa inyong soba. Mabuhay po ang lungsod ng Caloocan at mabuhay po ang Barangay 35. Salamat po. Maraming salamat po, Konsehal Ken Aruelo. Palakpakan po natin ulit si Konsi. O, diba? Hindi na sayang ang boto natin kay Konsi Ken. Diba po? Okay. Ngayon naman po, ipapakilala ko, sasabihin ko po sa inyo ang mga committee ng ating mga kagawad. Ang ating pong kagawad number 1 ay si Kagawad Minda Bato, na kung saan siya po ay ang Committee of Sports and Development. Okay, si Kagawad Emmanuel Ino Balyares, ang Committee on Clean and Green. Si Kagawad Danilo Dani Cabillo, Committee on Peace and Order. Si Kagawad Henry Doninia, ang Committee on LGUs. Kagawad Ronald Manalastas naman po ay ang Committee ng Education. Si Kagawad Sandy naman po ang ating Committee on Health. Ang ating naman pong panghuli, ang nanay ng lahat, Kagawad Nanay Margarita Margie Manlunas, ang Committee on Women and Gender Development.
Oh, interruption muna. Bibigyan ulit tayo ng magandang awitin ng isang magandang binibini na kanina pa po kumakanta. Again, palakpakan po natin ang Hearts and Music. Cover speech. Buhayin natin ang 35! Kanina tayo na! Ang naninira sa'yo, huwag mong pansinin. Ang naninira sa'yo, palakas po, huwag mong pansinin. Ang naninira sa'yo. Huwag mong pansinin, hindi na sa'yo. Basta't alam mo lang na tama ang ginagawa mo. Huwag mong isipin, huwag mong dibdibin. Kung papatulan mo, lalo ka lang aasarin. Sabay! No si malasi. Sino ba sila? Come on! No si malasi. Sino ba sila? Very good! Talagang ganyan, huwag mo lang patulan. Wala lang magawa, kaya sila'y nagkaganyan. No si malasi. Sino ba sila? No si malasi. Sino ba sila? No si malasi. Sino ba sila? Sino ba sila? Oo nga naman. Sino nga ba sila? Wait lang po. Okay. Ang susunod naman po na ipakikilala ko po sa inyo ay ang sangguniang kabataan ng Barangay 35. Gusto niyo po bang makilala? Okay, ipakikilala ko po sa inyo si SKK Tony Rose Agay, SKK Maria Angelica Pingol. Okay, we also would like to acknowledge the presence of Konsihal Cons Asistio.
Okay, tapusin ko. SKK Adrian Borja, SKK Joanne Navarro, SKK Andrea Jerin De Leon, SKK Angelo Panday, SKK Jan Igel Panday, Cabilio, sorry. At saka ang ating SK Secretary na napakasipag, si SK Sec Jobilin Celino, at ang ating SK Treasurer na si Angelica Cruz. Saan galing yan, Tres? May extra pa kayo? May extra pa? Wow! Love na love talaga ng Barangay 35 si Cons Asisto. Konsehala Cons Asisto. Karena te. And we also would like to acknowledge the presence of our beloved Vice Mayor, Karina Te. Pangalan itong mga tapas. Paano video na nakalusot dito yung ano? Inaharang na nila doon eh. Once again, our beloved Vice Mayor, Karina Te. Aladewan po. Sa ating punong barangay, mga kagawan at ang opisyales ng barangay, mga batang kakalu, magandang araw po sa inyong lahat. Muli po tayong nagsama-sama upang pakinggan dito sa taunang State of the Barangay Address ang mga napagtagumpayan at mga plano pa ng mga nanunungkulan sa inyo. Barangay. Ang hiling ko sa inyo ay suportahan ninyo ang mga programa at proyekto nila para sa inyong lugar. Nang sa iyon ay mas mapabilis ang pag-unlad ng inyong barangay. Makiisa po kayo sa inyong punong barangay at mga kagawan. Lalo na kung alam ninyo na makakabuti para sa lahat ang kanilang mga isinusulong na programa. Mga batang kakalu, nais ko rin pagkunin ang pagkakataong ito upang pasalamatan kayo sa inyong suporta sa akin at sa aking administrasyon nitong nakalipas na mga taon. Ramdam ko po ang pagmamahal ninyo sa akin, kaya makakatiyak kayo
na hindi ko kayo bibinuin at hindi ko po sasayangin ang tiwalang ipinagkaloob niyo sa akin. Patuloy po ako magtatrabaho para sa inyong lahat bilang pagtanaw ng utang na loob sa bawat pagbubukas ninyo ng pinto sa akin tuwing kumakatok ako sa inyong mga bahay. Nakita niyo po na ang serbisyo ni Along Malapitan ay hindi natatapos tuwing kampanya. Sa halip ay nagpatuloy at mas pinagbuti pa natin ito mula nang tayo ay naging alkalde. Kaya asahan niyo po na tuloy-tuloy pa rin ang aksyon at malasakit mula sa akin at sa pamahalaan ng lungsod patungo sa inyong barangay hanggang sa inyong mga tahanan. Maraming salamat mga batang kakalo. Okay, palakpakan po muna natin ang mensahe ng ating kagalang-galang na Mayor Along Dale Malapitan. Isa po masigaw po palakpakan. Ayan, thank you po. Para naman po sa paunang pananalita ng ating kilalang-kilala na ating kagawad. Alam ko po, hindi nyo po alam masyado yung kanyang tunay na pangalan. Ngayon po, i-reveal ko na para po malaman nyo po kung ano po yung tunay niyang pangalan. Ang magbibigay po sa atin ng pangunang salita ay si Kagawad Yvette Marie Cruz Hedreda, also known as Rhea Cruz. Magandang araw po sa ating lahat. Isang napakalaking karangalan po para sa akin ang maging bahagi ng napakahalagang pagsoba natin ngayon. Bilang isang dating agawad na ating barangay, ay isang napakaganda ang ating kalagayan ngayon sa ating barangay, sa pamahalang barangay. Ang ating sanggunang kabataan at ganoon din, hindi lang simpleng presentasyon, kundi ito ay isang patunay na dapat ang paglilingkod, sipag ng bawat kabataan at ganoon din ng ating mother barangay. Sa pamumuno ng ating punong barangay, Kapitan Anoy Arnold Arenas at ang kanyang mga kagawad, sa ating SK Chairperson Bea C. Hedreda at ang ating mga SK kagawad, kapag may malasakit pagkakaisa, ay nagiging maayos at maganda ang nais progresibo ng ating Barangay 35. Bilang isang lingkod bayan din, ipinagmamalaki ko mapagmasdan ang ating kabataan ngayon, responsable, transparent, at may puso para sa serbisyo pampubliko. Katulad ni SK Bea Cruz at ang kanyang buong SK Council. At bilang isang ina, hindi ko maipaliwanag ang tuwa at pagmamalaki ko sa nakikita kong dedikasyon at malasakit niya para sa mga kabataan. At ganoon din ang ating Kapitan Anoy Arenas. Kaya sa araw na ito ay ating pakinggan, pahalagahan ang kanilang mga ulat. Hindi lamang ito numero o proyekto, kundi bilang mga kwento na tunay na paglilingkod at pagbabago. Maraming salamat po sa mga lingkod bayan at tunay na may aksyon at malasakit. Mabuhay ang mamamayan ng Barangay 35. Maraming salamat po sa inyo pong magandang pangunang pananalita, Kagawad Rhea. At marami rin pong salamat dahil mahal niyo po ang ating kapitan at ang ating sangguniang kabataan na inyong pong sinusuportahan. Salamat po, Ate Rhea. At muli po, kakat po muna natin para medyo mabuhay-buhayan naman kayo ng mabuhay inyong mga dugo kasi parang inaantok na kayo eh. Tatawagin ko po uli ang Hearts and Music. Magandang hapon po sa inyo. There
chance. I've gathered up my past and make some sense at last. This is the moment when all I've done, when all the dreaming, scheming and dreaming become one. This is the day. See it sparkle and shine, when all I've lived for becomes mine. For all these years I've faced the world alone, and now the time has come to prove to them I have made it on my own. This is the moment, my final test. Destiny beckoned, I never reckoned second best. I won't look down, I must not fall, but this is the moment, the sweetest moment of them all. This is the moment that I'm only odds. This day of never, I sing forever with my God. When I look back, I will always recall that this is the moment, the sweetest moment, the greatest moment of them all. Acknowledge po natin ang pagdating ng ating konsehal, Aruelo. Magandang hapon po. Maraming salamat po. Okay, thank you po ulit, Arts and Music. It's my pleasure po to present to you our guest of honors ngayon. Yan po ay sila Konsehal Ken Aruelo. Palakpakan po natin si Konsehal Ken Aruelo. Si Police Captain Soilo Lopez ng Tuna Substation. And then si Mr. Herbie N. Beran, Project Development Officer ng DSWD NCR, Corpis. Okay po. I-introduce ko naman po. Kilala niyo naman po siguro itong mga, hello po. I would like also to acknowledge the presence of Sir Kelvin Beran of DILG Caloocan. Sir. Okay. Iisa-isahin ko pa ba yung mga masisipag natin at magagaling na kagawad para makilala nyo pa sila? Okay. Okay, pakinggan po muna natin yung mga maiksing pananalita ng ating mga panauhin na yung araw na ito. Unahin po muna natin si Mr. Herbie Beran para sa maiksing pananalita po, sir. Magandang hapon po sa lahat ng naninirahan dito po sa Barangay 35. Ako po si Herbie Beran, yun po City Link at PDO Tuno na nag-handle ng ating corpus dito sa barangay. So, lubos po akong bumabati dahil sa nakita ko po ngayong araw na to ang suporta ng ating mga taga-barangay dito po sa ating sanggunian, lalo na po yung inisyatibo na nakikilahok tayo sa kanilang mga proyekto. Ganun din po, nais ko pong
ipabati doon sa ating sanggunian, sa ating mga panauhin na ang Pantawid Pamilyang Pilipino program po ng DSWD NCR Caloocan ay buong tiwala po at buong suporta ang ibinibigay po sa sangguniang barangay ng Barangay 35. Sa ngayon po, simula noong taong 2019 hanggang ngayong 2025, tayo po ay nagtala dito sa Barangay 35 ng 725 pamilyang nakasali sa Pantawid Pamilya. At ako po ay nagagalak na sa taon na ito, meron na po tayong 81 pamilya na tinuturing namin gumraduate na po sa programa. Ang ibig sabihin po noon, kapag ikaw ay 4 piece na gumraduate na sa programa, ikaw po ay may kakayahan ng tumayo sa iyong sariling paa para po matugunan ang inyong pangangailangan. So, bagamat sila po ay wala na sa programa, kami po ay masaya dahil po naniniwala kami na ang mga pamilyang gumraduate na ito ay magtutuloy-tuloy na makatulong po sa ating pamahalaan. So, saga po na akin, sa bahagi po ng DSWD NCR at sa 325 pamilya na aktibong tumutulong para sa programa ng gobyerno at ng pamahalaan ng Barangay 35. Maraming salamat po, lalong-lalo na po sa ating chairman na nag-imbita dito sa ating SOBA. So muli po, kami po ay sumusuporta, tumutulong, at naniniwala na hindi po kakayanin ng 4 piece lamang ang mga proyektong ito, kundi po hindi tutulong at hindi susuporta ang ating barangay. So mabuhay po tayong lahat at mapagpalang hapon. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Sir Herbie. Asahan niyo po na ang inyong sangguniang barangay, katuwang po ang ating punong barangay at ang ating SK chairperson ay tutulong sa abot po ng ating makakaya. Ang susunod naman po ay ang aking napakabait na supervisor, si Sir Kelvin Gaes po ng DILG Caloocan. Magandang hapon sa ating lahat. Hep hep! Hooray! Taas na natin ang ating kanang kamay. Iwagayway! May hiyawan! Mas malakas! Kalabitin ang katabi sa kanan, dahan-dahan. Baka mabawal bastos lo. Dahan-dahan, sabihin mo sa kanya, kumusta ka? Gusto mo bang maging? Sabihin niyo, gusto mo bang maging? Maalam. Sagot tayo, taas ang kaliwang kamay. Magayway. May hiyawan. Mas malakas. Kalabitin ang katabi sa kaliwa. Dahan-dahan, baka tigasan ng balik ng balikat ha. Sabihin mo sa kanya, dapat ikaw ay nakikialam. So yun po ang importansya ng ating pong barangay assembly. Tayo po ay nakikialam, kaya po kayo naririto. At tayo ay, para tayo ay maging maalam. Nung kami po sa DILG, lalong-lalo na sa opisina, kung meron po lalong-lalo nang magrereklamo sa amin, ang tanong ko kaagad doon sa nagrereklamo, ikaw ba ay umaattend ng barangay assembly? Kasi baka ang iyong inirereklamo, inuulat na ng iyong kapitan at ng kanyang konsero sa barangay assembly. Hindi ka lang nagpupunta. Tama, Epep? So, ayun po ito po ay ginagawa natin sa buong bansa. Lahat ng barangay sa buong bansa, 2 beses kada taon, tayo ay nagsasagawa ng barangay assembly. Yan ay sa pamamagitan ng ating pagtalima sa Section 315 ng Local Government Code o yung Batas Pambansa 7160.